Ang Day by Day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Stop Doubting. The resurrection of the Lord is the Bible's greatest story. In fact, it is its greatest teaching. It's the greatest event that ever happened under all of heaven. So meron po talaga mga major theological teachings ng resurrection. But what other side lessons can a diligent searcher of the Word of God find in the post-resurrection appearances of the Lord? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinagmaganda natin, Stop Doubting, and other post-resurrection lessons. By now, the Lord would have appeared many times to different people and on different occasions. Nagpakita na po siya kay Mary Magdalene, nagpakita siya doon sa dalawang lalaki nagpunta sa Emmaus village, nagpakita siya kay Peter, at nag-ipon-ipon po ang mga mananampalataya doon sa bahay na pinagtataguan nila sapagkat by then they were very much afraid na baka madamay sila sa nangyari sa Panginoon. Hindi nila alam kung anong gagawin. Let's read John 20, verses 24 to 25. Now Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe it." So ang nangyari, wala si Thomas noong ang Panginoon ay nagpakita sa karamihan, at ang narinig lang niya balita. So he was doubtful, probably about the resurrection, or if not, he was doubtful about the identity of the person who reportedly appeared before the brothers and the sisters. At ang kanyang policy nitong si Thomas, to see is to believe. Kaya kailangan makita ko ang kanyang mga kamay, maramdaman ko ng aking mga daliri ang pinaghugutan ng pako at marka ng sugat. Kailangan kapain ko ang kanyang tagiliran kung saan siya sinaksak ng isang sibat, at gusto kong makita, madama, mahipo ang mga sugat na yon bago ako maniwala. John 20, 26 to 29. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So yan po ang naging hamon itong si Thomas. Sabi, kung hindi sa akin magpakita, kung hindi ko makapa ang mga sugat, hindi ako maniniwala na si Jesus nga yung bumangon na yan na pinag-uusapan ninyo. Makalipas ang isang linggo, habang sila nagtitipon-tipon, ay muling bumalik sa kanilang kalagitnaan ng Panginoon, at sapagkat ang mga pinto ay nakasara, nakakandado, talaga namang nakakagulat na bigla na lang nandun siya sa loob ng maliit na bulwagang yon. At ang kanyang bate, peace. At sinabi niya, "Thomas, heto ang aking mga sugat, damahin mo. Heto ang aking tagiliran, kapain mo ang mga marka ng sugat. Tumigil ka sa pagdududa at manampalataya." At matapos suriin ni Thomas ang mga sugat na ito, ay napabulala siya ng, "Panginoon at aking Diyos." And the Lord said, "Naniwala ka kasi nakita mo. Higit lalong pinagpala ang mga di nakakita pero naniwala." John 20, 30 to 31. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Pagkarami-rami pa daw ng mga himalaang hindi nasulat, pero sabi, itong mga nasulat, isinulat para sapat na nang ikaw ay maniwala na si Jesus nga ang Kristo, anak ng Diyos, at kung ikaw ay maniwala, ay magkaroon ka ng buhay dahil sa Kanya. So what are the post-resurrection lessons from this reading?
Ano ang mga application ng mga ito sa buhay natin ngayon? Sapagkat matagal nang nangyari, bagamat kagilagilala ay matagal na. Meron pa ba tayong connection? May application. First of all, be present in church activities as much as possible. Sabihin nyo, ano naman ang kinalaman ng lesson? Heto, wala si Thomas doon sa fellowship noong nagpakita ang Panginoon, kaya hindi niya naranasan. Nabalitaan na lang niya. Kaya kung may mga activities yung church, hindi ka naman present, mababalitaan mo na lang yon. At kadalasan, matutulad ka kay Thomas, magdududa ka rin. Totoo, nangyari ba yun? Parang sobra naman, parang OA naman. It's important to be present because Thomas was not in the fellowship when Jesus came. How many times does the church assemble? Fellowship, worship, study, work without you? Yun ang tanong. Siyempre, yung mga present may benefit, yung absent may namimiss yan. Why do you miss so much when the church assembles and you are not there? Because the Lord comes and joins in the fellowship. Kung minsan, lalo yung mga social climber, gustong mapunta sa isang dinner, sa isang lunch, sa isang event, kasi may mga importanteng taong dadalo. Gagawa ng paraan, pipiliting maimbita ang sarili nila, mag-gate crash, anything, just to be there. What will you not do just to be in the fellowship if Jesus would be there? Pero yung iba talagang they do anything para makatakas, para makaiwas. Sapat na sa kanila yung umattend ng isang Sunday, 2 oras, tama na. 1 hour and a half, pag tumampas pa ng konti, tingin sa relo, lampas na ang oras. Pero, huwag nating lilimutin ang sinasabi ng Matthew 18:20. The Lord says, "For where 2 or 3 come together in my name, there I am with them." Kung may 2 o higit pa sa roon na nagkakatipon, naroon ako kasama nila. Kaya dapat kang darapa tayong sumama sa fellowship. Because the Lord promised that when 2 or more gather in His name, He is there in the midst of them. Those who are present are blessed, strengthened, and edified. Naturally, those who are absent only hear about what happened. And occasionally, like Thomas, they can only doubt. Kaya mahalaga to be present. Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Huwag daw magkukulang sa mabutihan, pakikisalamuha, pakikisama sa kapatiran. Nandoon. Meanwhile, Thomas was present when the Lord came again. Therefore, na-bless na siya. Nakita niyo po nung Pentecost. Acts 2:1-4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So, isang araw, nandun sila sa loob ng silid na yon, ay biglang ang Espiritu ng Panginoon ay dumapo, ang Holy Spirit ay dumapo sa kanila na mistulang parang mga apoy. But you do not know when the Spirit would fall. Itong fall na ito, paring hindi the same kind of fall, the same kind of phenomenon, but the Spirit blesses the congregation when the congregation is together. Kaya mahalaga, present. Napakalakas po na contribution to our spiritual growth that we are present in many activities. Present tayo sa worship, present tayo sa Bible study, present tayo kuminsan sa mga work and workshops, training, outing, kung ano-ano mga activities, sapagkat iba't iba ang paraan ng pag-bless natin ng Panginoon. And the Lord is the head of the church. The Lord does not personally make appearance to serve you, to minister to you, but He does it through the Christians who are members of the body. Therefore, the more occasions you have to be ministered to, the more opportunities there are to grow spiritually. Kailangan alisin po natin yung mentality na yung church is only a Sunday morning event or a once a week 2-hour event. Kasi ang tunay dapat nating tinitingnan, the church is the center of our life. Why? Because the church is the body of Jesus. Naghahanap buhay lang tayo para may kainin, para hindi tayo mamatay, para meron tayong income, pero hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Nabubuhay tayo to worship God. That's why we live.
So hindi natin dapat papayagan na yung mga hanap buhay natin, mga negosyo, mga ginagawa. Yun na ang buong relihiyon natin. Tapos meron tayong 2-hour compartment once a week for God. Kulang yon. To worship once a week, to minister once a week, to be there once a week, makes 1 week. Magiging kang mahina kung minsan isang linggo ka lamang sumipot. Kaya nga tayo nag-o-offer po ng mga midweek services, mga training, mga klase, kung ano-ano pa, para strong. Sa pagkain ka, subukan nyo nga kumain ng once a week. Mabuti kung mag-survive ka. Kung ang spirito mo, ang pinapakain mo once a week lamang, kulang yon. Kaya po maraming pangako ang Diyos, marami tayong potential na hindi nangyayari. Kaya mangyari man na 5, 10, 15 years ka na church than church, konting kumidlat lang, napapamura ka. Konting matapakan ka ng tao, gusto mong lamunin yung tao na nakatapak sa'yo. Konting nagulat ka lang, sari-saring masasamang salita ang lalabas sa iyong bibig. Konti ka lang na-ignore, nagtatampo ka at nagagalit. Konti ka lamang nasaktan, mananakit ka rin. Kulang kasi ang spiritual food. Tapos kontentong-kontento na pa, regular naman ako ma-attend once a week. Pero, kumusta kayo during the week? Pag nagdadrive ka at kinat ka, anong reaction mo? Sinasabi bang, God bless you, kawawa ka naman, kulang ka sa enlightenment. Ganun kaya? O bubungguin mo yung likod niya? Pagbubunutan mo na ng barel? Pag kami ng insulto sa inyo, magkano ka? Sagot mo agad, doble mo. Ganon. Yung higit sasapawan mo pa yung mga kasungitan ng iba. Kasi once a week lang ang feeding Ano ba ang pangako sa atin? That we will be victorious, conquerors, overcomers. Totoo ba yun? O tayo yung na-overcome, tayo na-conquer pagka nagkakagipitan na? Isa lang ang dapat siya sa atin ng tao. Nakalubog ba siya ng husto? Immersed ba siya sa God's Word? Sa God's ministration? Are you really part of the body of the Lord, which is the church? Kasi kung pwedeng mag-function yung body without you, para ka lang appendix, kahit tanggalin, tuloy din ang buhay. Para ka lang kalyo, pag tinanggal, okay lalo. Para kang kulugo, pag inalis, lalong gumanda ang church. So, ganun kaya tayo. Dapat pag absent kayo, things are not the same. Lagi ka nami-miss, may kulang yung church because you are not there. Because everybody was given a gift. Why? So that everybody will be important. You know why the Lord gave gifts to you, to me, to him, to her? So that we will need each other. And that by being together, all the gifts are ministered to one another. Halimbawa, present si bawang, present si sibuyas, present si kamatis, may ginisa. So si bawang, hindi niya pwedeng sabihin kay kamatis, ay, kayang-kaya ko na mag-isa. Okay, may mga putahing pwede mag-isa ka, pero hindi ka makakagisa. Kailangan mo ko, kailangan kita. And when we're together, we come better. Because the sum total of our fellowship is greater than the individual count of each one of us. Nagkakaroon ng great multiplier pag magkakasama tayo. Parang kaprasong kahoy na nagliliyab, pagka umihip ang hangin, patay agad. Pero pag ang daming kahoy na patong-patong, tabi-tabi, nagliliyab, pag lumakas ang hangin, lalong naglalakas ang apoy. So yung Kristiyanong nag-iisa lang, pag dumaan ng temptation, bigay na yan. Pero kung maraming kasama, tumatapang, napapansin nyo ba, mas banal kayo pag kasama nyo mga kapatiran? Kahit may sobrang kumikembot-kembot dyan, dahil kasama mo mga kapatiran, hindi ka na tumitingin. Pero kung nag-iisa ka lang, talaga namang ang paghabol mo ng tingin na ganon. Iba pag may kasama. Kaya sabi ni Lord, do not neglect the fellowship. We've got to be there. So si Thomas nag-doubt kasi wala siya nung dumating yung grasya. Gaano karaming grasya ang pinamimigay ng Panginoon all throughout the week at wala kayo. Once a week lang yung presence. Kaya wag magtaka kung kulang. Sasabihin natin, well, I'm good enough. Good. But it is wrong to be good when you can be better. And it is wrong to be better when you can be best. So hindi enough na okay, dapat mas okay. Because every day with Jesus is sweeter than the day before. And we should be changed from glory to glory. Hindi yung nabalaho ka na, nagstay ka na, yan na lang, nagstagnate na ang yung spirituality. Kailan, sige nang sige, more and more. At kung hindi natin nararanasan yun, isa siguro ang dahilan, maraming appearances si Lord, we are absent. And what does that make of us? Sometimes we even become the doubters, the contrabidas. No? What other thing can we learn from this anecdote? That the Lord knows who doubts.
Wala naman si Lord doon nung nagduda-duda tong si Thomas eh. Pero nung dumating si Lord, si Thomas agad ang hinarap niya, "O Thomas, o halika, o hipuin mo na itong mga sugat ko." Alam ni Lord. Hanggang ngayon, maski ngayon, kung saan man tayo nandyan, nakatayo kayo, nakaupo kayo, nakahiga kayo, whatever, alam ni Lord yung mga duda natin. The Lord knows who doubts, and the Lord knows what doubts weaken us. And the Lord helps people overcome their doubts. You know, God is the same yesterday, today, and tomorrow. So brothers and sisters, the Lord appears to people today to help doubters believe. Ngayon, huwag niyong hanapin si Kristo, may mga sugat-sugat yan na mag-a-appear sa inyo. You know how Christ appears today? Through the Christian. Masdan niyo ang inyong katabi. Tingnan niyo. Naaalala niyo ba si Kristo? O si Taning ang naaalala niyo? Pag nakikita niyo, napapaganyan ka sa iyong katabi. Kaya may Kristiyano, para si Kristo, patuloy na madinig, makita, makasamang naglalakad, makasalo sa pagkain ng mga tao na hindi pa kilala si Kristo. Because to be a Christian means to be a little Christ. So, the world will see Christ when we let Christ live in us. When we let Christ work through us, when we let Christ get wounded through us, and when we show Christ's wounds to people when they see our wounds. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. So dapat pag may tumatawag sa'yo, "Hoy, Tekla, Tekla," mo, hindi na ako si Tekla. Ako na si Jesus. But of course, only in a poetic way, meaning, hindi na ako yung dating kilala mo, kasi umalis na yung Tekla dito, namatay na yon. Nung tinanggap ko si Kristo, I died, and He lives in me. So that now, ako, ang munting Kristo. Baka naman may manggamot kayo kung ano-anong gawin ninyo, ha? Ang sinasabi natin, dapat lumalabas ngayon sa bibig natin ang mga dapat ay lalabas sa bibig ni Kristo. Ginagawa ng kamay natin ang mga gagawin ni Kristo. Pinupuntahan ng paa natin ang mga pupuntahan ni Kristo. Kaya nakikita sa atin, kaya hanggang ngayon, yung mga Thomas na nagda-doubt, pwede pa silang maniwala. Pero alam nyo kung ba't di naniniwala? Tayo na rin ang dahilan. Sabi nung hipag mo, "Alin yan? Kung yan lang naman ang born again, wag na ha. Ayoko na." Kaya maraming di naniniwala dahil din sa atin. Pero alam nyo ba na kung babaliktarin nyo yon, maraming maniniwala dahil sa ating patotoo. Kaya lang napaka-importante, makita natin yung katotohanan. Na yung eksena na yon kay Thomas at kay Lord, paulit-ulit pa yan ngayon. Kaya lang, pag ipinakita nyo ba sa mga tao inyong mga sugat, meaning ang inyong mga activities, ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga sakripisyo, mapapasabi ba silang, "My Lord and my God," not to you, but to God, no? Alam mo, naniniwala na ako kay Kristo dahil itong biyanan kong ito, dati ito brohitik. Pero ngayon, ayan, isa na lang ang pangil. Dati 4. Talagang may Diyos. Mapapaganoon, hindi ba? Pero kung nakikita yung dati mong pangil na 4, lumalaki pa. Nagiging 6, sabi niya, "Naku, talagang hindi ako naniniwala dyan." Saka, praise the Lord yan eh. Napakalaki ng pananagutan natin mga kapatid kung ang mundo'y maniniwala o hindi kay Jesus. Kasi, wala na yung katawan niya eh. Tayo na yung katawan niya. The church is the body of the Lord. Kung makikita sa body, mga iring-iringan, selos-selosan, gulo-gulo, intriga, paano nga maniniwala yung mga tao? Kaya nasa kamay natin yon. Whether we like it or not, God has honored us so much that He has placed in our hands a very mighty ministry through which people may believe or reject Jesus. Kaya dapat pumapil tayo ng dapat. Kaya ang bilin sa Romans 12:1, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." Hindi sinabing dead sacrifice, o huwag tayo magpapakamatay para kay Kristo. Hindi sinabing bleeding sacrifice, o hindi mo na kailangan hampasin ang likod mo at magpapako ka rin. Ang sabi, living sacrifice. You sacrifice through living, through your life. So ang sinasabi, yan ang tunay na worship. Hindi hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi yon. Well, that is not bad if it comes from the heart. Pero ang sinasabi, through life, through your lifestyle, through what you do and not do, through what you say and not say, through what you buy and not buy, you are worshiping. And the world is watching. And we are witnesses. And through what they see, they will believe or not believe in Jesus.
Malaking pananagutan. So, the Lord appears to people when we let doubters see our so-called wounds. So, be a little Christ with your little wounds and help Thomas's believe. 1 Peter 3:16. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Ang pagpapahiya daw doon sa mga namiminta sa atin dahil sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na paggagawa ng mabuti at pamumuhay ng may malinis na konsyensya. 1 Peter 2:15. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. How do we silence people who are loud? Not by speaking louder than they do, but by doing good. Our speech is our deeds. Our deeds is what comprise our speech. We speak through our actions. 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Mayroon tayong pananagutan dahil lagi tayong pinapanood ng mga tao. Yun nga isang gasgas na kwento na meron daw Kristiyano na naggagawa ng furniture, nagkakarpentero, may nanonood. Sabi, bakit ka nanonood? Gusto bang matutong gumawa ng silya? Hindi, gusto ko lang pong malaman kung anong biniglang sinasabi ng Kristiyano pag napukpok niya ang kanyang kamay. Nanonood ang mundo. We lose or win the case through our testimony. Kaya ang tawag sa atin, witnesses. Sabi ni Lord, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, up to the ends of the earth. Hindi po ba ang kaso, pag may nasa sakdal, nananalo o natatalo dahil sa sinasabi ng mga saksi? Kaya ang saksi pinapasumpa to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi pwede siya magpahamak o pwedeng manalo ang isang kaso dahil sa saksi. Sinong nakasakdal? Ang Panginoon ang nakasakdal. Ano ang sakdal? Na siya'y bulaan, hindi siya totoong Diyos as He claims. Sino ang saksi? Ang mga Kristiyano. Tayo ang magpapatotoo kung Diyos nga si Kristo or not. At sino ang maghuhusga? Ang mundo. Ang mundo na nanonood at nakikinig sa ating patotoo ang magsasabing, totoo nga, Diyos si Kristo. Dahil kitang-kita sa buhay niya na Diyos nga. Natatalo o nananalo ang kaso dahil sa saksi. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang saksi. Di ba? Ikaw ang magpapatotoo. Kaya naipatalo mo bang kaso? Nakakahiya naman, natalo yung kaso dahil sa'yo. Gandahan ang ating mga patotoo. And when we remember Thomas and the story, the Lord knows your doubts. And He likes to help you believe. What else can be learned from this story? It is a blessing to see Jesus in others and believe. Pag nakikita nyo si Jesus sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapatiran, at dahil sa nakita natin naniwala tayo, that's a great blessing. But there's a greater blessing. It is a blessing not to see Jesus in others and still believe. Ba, nakikita mo dito kay pastor, nakikita mo kay elder, nakikita mo kay deacon, kay deaconess, parang hindi naman si Kristo nakikita ko sa kanya. Parang hindi naman ako nai-inspire sa kanya, parang hindi mo kakitaan ng kabalanalan. Pero, nananalig pa rin ako kay Jesus. At nananalig ako na darating ang panahon itong taong ito ay mag-i-improve pa rin, hindi ko siya i-give up. Hindi ako aalis sa choir dahil naiinis lang ako sa director o isa kong member. Hindi ako titigil magturo dahil yung principal hindi ko ka-style. Yung kahit hindi mo nakikita yung glory ni Lord sa tao, tapos naniniwala ka pa rin kay Lord and you hang on and you continue, that is a greater blessing. Sabi ni Lord, you believe, so you see, so you believe. But blessed are those who do not see and yet believe. That when you look at people, you don't look at them as a finished product, but as a product in progress, a work in progress. Pag nakikita tayo, nawawalan tayo ng gana sa mga tao, no, kapwa natin Kristiyano, sasabihin mo, well, the Lord is not yet finished working on her. But the Lord is continuously working. And I believe that the Lord is going to finish this work because the Lord finishes what He begins.
So excuse po natin na ibinibigay sa iba pagka hindi tayo nakukontento, pero huwag niyong gagawin sa sarili niyo na pagka kayo ngayon yung kulang-kulang sa inyo, well, the Lord is not yet finished working on me. Dapat para yun sa iba. Para sa atin, dapat mas strict tayo sa ating mga sarili. What else can we learn? To read the miracles. To read about the recorded miracles and believe. Sabi, these things are written so you may believe. Nakita nyo? Isinulat para paniwalaan. Hindi isinulat para pagdebatehan. Hindi isinulat para pag-awayan. Hindi isinulat para baluktutin at gawin na lang natin kasangkapan para ma-justify kung ano yung gusto natin palabasin sa buhay natin. Isinulat ang mga ito para paniwalaan. At kung paniwalaan si Jesus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Because belief leads to life. Babalik na rin natin yon. Unbelief leads to death. Kaya ang gusto ni Satan, huwag ka maniwala. Magduda ka lagi. The great lesson that we can get from this story is to stop doubting and believe. Sabi ni Lord, stop doubting and believe. It is imperative. It is a command. If the Lord commands that you should stop doubting, therefore it can be done. It is doable. It is only a matter of decision not to doubt. It is only a matter of decision to believe. Meron kayong asawa, magbibiyahe sa malayo. You decide kung magda-doubt kayo sa kanya na magiging tapat siya o hindi. O you decide naman, naniniwala kayo sa kanya. Dahil kung ano yung desisyon nyo, yun ngayon, mga kapatid, ang magi-influensya sa lahat ng gagawin nyo. So when you decide to doubt, ano ngayon ang gagawin mo? Pasusundan mo kung kani-kanino, tanong ka dito, tanong ka doon. Wala kang katahimikan. Padadalan mo ng cellphone na may camera. O bakit darling? Para pag nag-iisa ka, kunan mo ang sarili mo, gusto kong matiyak na wala kang kasama, ha? Ganyan. So, nakikita natin na pag nag-decide kang huwag maniwala, may mga gagawin ka na nakasuporta doon. Pero pag nag-decide kang maniwala, payapa ka, tahimik ka. Ngayon, iba naman pinag-uusapan natin kung sa mag-asawa, baka naman nagtataksil nga, paniwala pa rin kayo ng paniwala, dapat na kayo mag-isip-isip, di ba? Pero ang sinasabi natin dito, lalong-lalo na, tungkol sa Panginoon, it's a matter of decision. Pag sinabi na ang Panginoon ay nakakapagpagaling, maniwala ka. Pero sasabihin mo, bakit yun? Naniniwala, nagdasal, namatay din. Well, naniniwala tayong makakapagpagaling ang Diyos kung gugustuhin niya, pero kung ayaw niya pagalingin, maniwala rin tayong tama siya. Pero pwede kung gusto niya. Kaya lang, kung hindi yun ang kalooban niya, tama pa rin yun. Kahit na yun ay hindi natin gusto mangyari. Kasi ang Diyos ay laging tama. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Naniniwala ka na malulutas ang mga suliranin? Yes, kaya yan ng Diyos. At pagka alam mong ganun yun, anong nangyayari? Hindi pa man lutas, tahimik na yung loob mo, nababawasan na yung mga pag-alala. Pero tingnan nyo yung mga nagdududa, walang kapayapaan. May dalawang tao, nagdududa kung kinabukasan, buhay pa sila o hindi. No? Dalawang tao na nag-iisip about kinabukasan. Yung isa nagdududa kung buhay pa siya o hindi. Yung isa naman naniwala na, well, ang Diyos ang nasusunod dyan. Kung gusto pa niya akong buhay bukas, buhay ako. Ngayon, ipagpalagay na, mamamatay pala talaga sila pareho. Yung isa, ipinasa Diyos niya, yung isa, worry pa rin ang worry. Nung naging bangkay silang pareho, sino ang pangit? Di nag-alala pa rin. Kaya wala kang mapapala because by worrying, you cannot change the situation. So why worry when you can pray? You pray, and after that, you say amen, and go to sleep. Ipinag-pray mo na, binigay mo na sa Diyos, matulog ka na. Hindi pagka-amen na pagka-amen mo, Lord, ito po ang problema ko, amen, akin na ulit. Pinuha mo na naman, dala-dala mo na naman ang problema mo. May mga ganun pagka-pray, magwa-worry uli, magwa-worry. Teka, akala ko ba nag-pray na tayo? Ba't nag-worry ka na naman dyan? Believe. Believe that the Lord will answer your prayer. And if the answer is no, still believe that it is the right answer. Di payapa ka, tahimik ka. Wala ka namang maiiba Alam nyo maraming bagay sa mundo, hindi nyo naman kaya ibahin. Mag-alala ka man, pareho pa rin yun. Ang anak mo, di mo nakikita. Alala ka ng alala. Meron mga magulang na, ay, nasan kaya yun? Lord, kayo po ang mag-protect sa kanya, kayo ang mag-iingat sa kanya, bigyan nyo ng karungan at matulog na. Pareho niya hindi maaabot yung anak nyo kung nasan, pero yung nagtitiwala sa Diyos, mas payapa. Those that worry and doubt
suffer twice. They suffer while they are worrying. And when their fear comes to pass, when it becomes reality, they suffer again. So they suffer twice. Those that do not worry and doubt suffer only once. If it really happens that when they suffer, but if it doesn't happen at all, they never suffer. Kung natatakot kayo sa isang bagay, matupad man yon, o pag hindi yun natupad, natakot na rin kayo eh, nagsuffer na kayo. Pag natupad yon, magsasuffer uli kayo, doble. So let's be wise. Sabi ni Lord, stop doubting and believe. And belief is a matter of decision. Ito po ang heart of the matter that I like to ask. What about God? What about the Bible? Do you doubt? Kasi kung may doubt pa kayo dyan, hindi natin mai-enjoy yung mga hanggang ngayon, inaalala kung pagkamatay nila, paano kaya yan? Baka masikip ang nicho, baka ako, mga claustrophobia, baka, para namang hindi aalis yung espiritu nyo sa katawan nyo, ba't pa kayo takot mamatay? Sabi nga sa Romeo and Juliet, come death and welcome. But of course, mali naman yung dahilan nila kung bakit gusto na i-welcome yung death. But if you're going to the Lord, edi welcome. Pag natanggal lang yung takot natin sa kamatayan, ang laki na ng kapayapaan natin sa buhay. Sapagkat malaking takot yan eh. Yung nag-aalala, ano kaya mangyayari 20 years from now? Meron pa kayang tubig ang Angat Dam sa year 2034? May tubig man yun wala, baka wala ka na rito sa 2034, so bakit ka nag-aalala? So gawin mo na lang magagawa mo, magtanim ka ng puno doon sa mga bundok doon, do what you can and stop worrying. Because worry robs us of happiness. What is doubting brought about in your life? Kung meron po tayong mga kapatid dito na I hope wala, na mapag-alala, warrior, ano ang naidulot sa buhay niyo? Di ba't pag warrior kayo, nagiging nervyosa kayo? Pag ninenervyos kayo, nagiging mainit ng ulo? Nagiging maiksi ang pasensya nyo? Kahit kumakain kayo, nawawalan kayo ng gana, walang mabuting idinudulot yung pag-aalala. Gawin natin what is practical, what can be done to solve whatever problem there is. Pray and leave it up to God, and then have peace. Sabi nga ni Lord, which of you by worrying can add one single minute to your life? Kahit ka mag-alala na mag-alala, hindi mo rin madudugtungan yan. So gawin mo na lang tama at manahimik ka. What can believing in God and God's Word do to you? Do for you. Dalawa lang po ang choice natin. Manampalataya sa Diyos o magduda. Maniwala sa kanyang mga pangako o magduda. Ano ang nangyayaring benepisyo sa naniniwala? Mark 9:23. Everything is possible for him who believes. Pag nananampalataya, nagagawa, nangyayari ang lahat. Well, Christians are not to believe just anything and just everything. Dapat sinusuri natin, lalo't katuruan. We should be discerning and careful in believing. Pero kung katulad ni Thomas na nag-doubt, yung iba sobra naman nilang nilalait si Thomas, ang tawag doubting Thomas. Ako man yun, nangyari lang, kwento lang, wala naman ako doon, maniniwala ba ako agad? Sabi niya, kailangan makita ko rin. Pero nung nakita na niya, tumigil na siya sa pagdududa, naniwala na. Tanong, nakita niyo na ba ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Nakita niyo na ba siya kung paano kumilos magpabago ng tao na sumusunod sa kanya? Nakita niyo na ba kung paano siya mag-provide sa mga nangangailangan? Nakita niyo na ba kung paano siya tumutugon sa dalangin? Dahil kung nakita niyo na, dapat katulad ni Thomas, sabihin niyo na, my Lord and my God. Ibig sabihin, surrender, submit na ako sa inyo, kayong Lord, kayo ang Diyos. Hindi yung nakakita na tayo ng kilos ng Panginoon, nakakita na tayo ng himala, tapos kayo pa rin ang Lord ng buhay nyo, o iba pa rin ang God. Ang God pa rin natin, pag-ibig, emosyon, si Papa, ang God. O kaya ako ang God. Pag nakita nyo na ang kilos ng Panginoon kung sino siya, suko na. Siya ang Lord. Siya ang God. Hebrews 12:1 says, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Naliligid tayo ng kutakot-takot na dami ng mga nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Wala na tayo sa lugar para magduda pa. Nakaranas ka na rin ng himala kuminsan sa iyong buhay, pero after 3, 4, 5 years, parang nalilimutan mong nagkahimala sa buhay mo eh. Duda ka na naman ng duda, takot ka na naman ng takot. Ganon. Sabi, well, it was okay for Thomas to have doubted for a while, but when the Lord presented himself and Thomas saw the overwhelming evidence, he blurted out, my Lord and my God. You know what that means? Surrender. Pagsamba. Suko na. So if you had initial doubts about the goodness of the Lord, move on to believing. Keep moving on.
Believe more and more. See to believe. Tulad ni Thomas. Buksan yung mata nyo sapagkat napakaraming nagpapatotoo, napakaraming istorya, napakaraming nangyayaring himala. But better than see to believe, believe to see. Those that see, believe. But those that believe, see. Kailangan manalig ka muna bago mo makita. You are defined, you are empowered, or you can be limited by your capacity to believe. In other words, you are what your belief is. Kaya yung mga sinasabog-sabog ang buhay nila, yun ang pananalig nila. Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Dahil yan ang paniniwala nila, yun ang ginagawa nila. Pero yung naniniwala na si Jesus ay pinapagawa tayo ng mabuti, we were created by God to do good works, that Christ will reward every good work, that Christ is grieved by sin, you will know how to live. Because your lifestyle will be defined by your belief. Nakita niyo po, kung communist ang belief, communist ang lifestyle. Kung carnal ang belief, carnal ang lifestyle. Ano dapat ang lifestyle ng mga Kristiyano? If you say you believe in Christ and yet your lifestyle doesn't show it, may malaking dissonance. Merong malaking kaguluhan sa iyo na hindi nagsasang-ayon ang iyong sarili. Kasi kung naniniwala kay Kristo, mabubuhay sang-ayon sa paniniwala na yun. At kung naniniwala, walang imposible. Yung iba kasi, naku, imposible na magbago ang asawa ko. Imposible nang maiba yung anak ko. Imposible na ang biyanan ko magbago pa. Hindi nga mangyababago kasi di ka naniniwala. Kailangan mo nang maniwala ka. Matthew 21:21 to 22. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Alam niyo po yung nananalangin na magbago ang asawa nila tapos hindi nagbabago, hindi sila naniniwala sa ipinagdadasal nila. Kaya hindi nangyayari. Dahil sa bubig ng Panginoon, sabi, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So, huwag niyo sisihin ang Diyos. Diyos ko, 15 taon ko na pong pinagdarasal to. Dasal lang ng bibig mo, di ka naman naniniwala Di ka naniniwalang magagawa ko. Di ka naniniwalang posible. Sabi niya, say to this mountain, throw yourself into the sea and it will. You know, hindi naman literal. Baka naman yung Mount Makiling, pagtingin ko, wala na doon sa dami ng nagpatapon doon sa bundok. Sa Israel po kasi yung bundok, talinghaga ng problema. Kaya may kantang nagsasabay, but Lord, this time you give me a mountain that I may never climb. Ibig sabihin, problema. Ang tingin ng mga maraming Israelites sa bundok, problema. Kasi ang hirap akyatin. So ibig sabihin ni Lord, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, at yung paniniwala mo na yon, nag-uudyok sa iyo na mabuhay ayon sa paniniwala na yon. Remember, may human part, yung naniniwala ka, at dahil naniniwala ka, mabubuhay ka na bagay doon sa paniniwala na yon, walang imposible. Pero yung sabi mong naniniwala ka, tapos yung ginagawa mo, kontra doon sa sinasabi mong pinaniniwalaan mo, di imposible nga yon. Sabi niya, ang problema mo malulutas. Naniniwala ka na babaguhin ang Diyos, halimbawa ang iyong anak. Pero hindi mo man lamang turuan ng Biblia, hindi mo man lamang sharean, hindi mo bigyan ng magandang halimbawa, yung hindi mo ginagawa yung part mo according to what you believe. Naniniwala ka pala, alam mong may human part ka, gagawin mo yung gagawin mo sangayon sa paniniwala. Di mangyayari. Pero kung puro ka lang paniwala, dasal, hindi ka naman kakitaan ng ehemplo na yon, hindi nga mangyayari. Kaya mahalaga, stop doubting. Ang dami nating doubts, akala nyo lang, wala. Sabihin ako, biyanan ko, imposible na yan. 7 demonyo nakatira dyan. Si Maria Magdalena naman, pinalayasan ng 7 demonyo. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala kayo. Kung naniniwala tayo doon, walang imposible sa atin. Kikilos tayo, gagawa tayo ng bagay sa paniniwala. Remember, ang Diyos hindi magician. Naniniwala ako sa Kanya, therefore, gawin nyo na Lord. Hindi. Gagawin ko rin yung contribution ko, yung part ko. Kasi naniniwala ako Parang ganito, naniniwala ako na ang church natin makakapagpagawa ng 500 million worth na building. Dahil naniniwala ako doon, ako nang una magdodonate ng 1 million.
para 499 na lang ang kulang. Pero kung naniniwala ako, tapos ang donation ko 10 pesos, 5 pesos, ibig sabihin, hindi talaga ako naniniwala ganun kalaki yung mabubuo dyan. So, ang nabuo lang, 50,000. Tenth na lang ang nangyayari. Because you are limited by your faith. Because as you believe, so you act. Nakita niyo po ang mga katipunero sa himagsikan natin, ng 1896? Mga kutsi-kutsilyo, tabak-tabak, mga kawa-kawayang pinatulis ang dulo. Naniwala sila na kaya nilang manalo. Kaya ginawa nila ang dapat nilang gawin at nanalo, nakapagtayo tayo ng unang republika sa buong Asya. Naniwala kasi sila. Itinaya nila yung buhay nila, ginawa nilang dapat nilang gawin kasi kasama yun sa tunay na paniniwala. Pero pag sinabi mong naniniwala ako sa revolusyon pero kayo na lang, dito na lang ako, pagpe-pray ko na lang kayo, hindi yun magtatagumpay kasi ibig sabihin hindi ka talaga naniniwala. Pag naniwala ka kasi, i-invest mo rin ang yung lahat-lahat dahil alam mong hindi matatapon at di masasayang. You say, I believe in my church. But are you giving your everything? O hindi, teka, magtitira ko ng marami, baka magkamali sila, mabuting may natira sa akin. Do you believe? Nakita niyo po ang pamilya ni Jose Rizal, naniniwala sila sa dakilaan ng kanilang kapatid na si Jose. So nagkawindang-windang na yung buhay nila, tiniki sila ng gobyerno, inagawan sila ng mga lupa, binawian ng mga bukid, nagkahirap-hirap sila, sinisiba nila yung Jose Rizal, ayan, pahiro-hiro ka pa kasi, nagkagani-ganito tuloy tayo. No, they believe that they gave everything. Alam niyo po ba na si Don Pasiano Rizal ay hindi nag-asawa? Sapagkat usapan nilang magkapatid, hindi tayo mag-aasawa dahil tayo maglilingkod sa ating bayan. Hindi siya nag-asawa para gampanan niya yung tungkulin sa pagpapaaral kay Jose Rizal at pagtaguyod sa kanyang mga kapatid. Alam niyo ba na mga kapatid ni Jose Rizal sumusulat sa kanya sa Europa, yung mga sulat nakasama yung hikaw, nakasama yung singsing, yung mga kwintas, ipinapadala nilang lahat. Sige, ibenta mo to nang makapagpalimbag ka ng libro. Naniwala sila, kasunod yung action. Pero kung sabi mong naniniwala ako pero kayo na lang, baka mapahamak pa yan eh. Konti-konti na lang ibibigay ko, talagang konti lang mangyayari. Naniniwala ba kayo mga kapatid na pwede talaga kayong maging banal? Diba? Kasi kung naniniwala kayo, sabi niyo, ay, titigilan ko itong ito, hindi ko ito gagawin kasi naniniwala ako eh. Pero kung hindi ka lubos na naniniwala, hindi mo naniniwalang makakatigil talaga ako magsigarilyo eh, babawasan ko na lang. Ititigil ko pero magdadala akong 2 stick just in case. So mga kinakapakapa mo na sa dilim yung 2 na yun mamaya kasi hindi ka naman talaga naniwala na makakatigil ka eh. Kung naniniwala kayo magiging banal kayo, mangyayari. Kaya hindi tayo nagiging mga banal, hindi tayo naniniwala. So natin, imposible yan, hindi yan mangyayari, sa langit na lang, kaya ganun lang. You are limited by your faith. Kaya gano'n na lang yung diin ng Diyos. Sabi ni Lord, believe, stop doubting. Dahil ang bara sa blessing, yung di mo pananalig. Maniwala ka. Kailangan tayong manampalataya. Expand your capacity to believe. Mag-practice ng mag-practice. Maniwala at makikita mo yung bunga. Din lalakas ang loob mong lalong maniwala sa higit malalaking bagay. At kung talagang kulang na kulang sa pananampalataya, aminin sa Diyos at humingi pati nito. Luke 17:5, sabi ng mga apostles kay Lord, increase our faith. Kasi na-realize sila talagang konti ang faith nila. So stop doubting. Move in faith.